Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Mahigit 5 dekada na ang nakakaraan, 8 babae ang pinatay sa isang townhouse sa 2300 block of East 100th Street, Chicago, Illinois. Meron pa sanang pang-siyam na biktima, pero ang babae na isang Filipina exchange student ay nagawang makatakas at kalaunan ay matapang na hinarap at tumestigo laban sa taong pumatay sa kanyang mga kasamahan at nagtangkang pumatay sa kanya. Ating pag-usapan ang nangyari sa isa nating kababayan na si Corazon Amorao, kung saan noong 1966 ay nagawang takasan ng Amerikanong mass murderer na si Richard Speck. Ang Estados Unidos ay may mahabang history ng pagkuha ng mga Filipinong healthcare workers para matulungan at maibsan ang kakulangan ng workforce sa kanilang healthcare system. Hindi lamang sa dahil ang mga Filipino ay natural na palakaibigan at mga hospitable na tao, pero nauso ang mga Western Nursing School at nabago ang medical system ng Pilipinas nang ito ay dumaan sa American occupation bago ang World War II. Nang mga panahon na yon, napakahigpit at napakahirap makakuha ng working visa. Pero ang mga tinatawag na elite o piling mga nurses lamang ang nakakabiyahe papuntang Amerika para doon sila makapag-training. Pag sila ay natapos na sa training, babalik sila sa Pilipinas para palitan ang mga Amerikanong nursing faculty sa mga nursing school. Ang Exchange Visitor Program o EVP ay itinatag ng Estados Unidos noong 1948 upang makapagbigay ng pagkakataon sa mga Filipino nurses na makapagtrabaho at makakuha ng experience sa kanilang bansa sa loob ng 2 taon. Ginawa ito upang matugunan ang kakulangan sa kanilang nursing staff dahil sa resulta ng World War II. Ang mga ospital sa Estados Unidos ay karaniwang nag-sponsor upang makakuha ng mga nurses sa Pilipinas na naging pabor naman sa mga Filipino nurses na sanay na sa lingwaheng Ingles at nakapag-training sa pamamahala ng nursing school na may Americanized curriculum. Ang programa na ito ay lalo pang pumabor sa mga Filipino nurses dahil noong 1965, nilagdaan ang batas na tinatawag na Immigration and Nationality Act kung saan mabibigyan ang mga nurses ng pagkakataon na mag-file ng petisyon para makakuha ng permanent residency sa Estados Unidos. At dahil dito, si Corazon Amorao ay isa sa mga napakaraming mga Pilipino ang naging pangarap na maging isang nurse. Ipinanganak si Corazon noong 1943 sa maliit na bayan sa Batangas. Siya ay may 8 kapatid at nagsimula siyang mag-aral ng wikang Ingles sa murang edad. Kumuha siya ng kursong nursing sa Far Eastern University sa Maynila at nang makatapos ay nagtrabaho siya sa isang ospital bago mag-apply sa isang nursing post sa Estados Unidos. Ayon sa mga articles na nabasa ko, kahit siya ay maliit at may height na 4 feet and 10 inches, ay hindi siya basta-basta natatakot. Noong May 9, 1966, dumating sa Estados Unidos si Corazon kasama ang 2 pang Filipina na sina Valentina Pasion at Merlita Gargullo dahil nakakuha sila ng nursing position sa South Chicago Community Hospital. Sila kasama ang 6 pang mga Amerikanang nurses ay tumuloy sa isang townhouse sa 2300 block of East 100th Street, Chicago, Illinois. Ang kanilang tinitirhan ay 2 palapag na building at ang lugar kung saan ito nakatayo noon ay itinuturing na tirahan ng mga middle class na mga Amerikano. Si Corazon ay nagkaroon ng routine na pagkatapos niya magtrabaho sa ospital ay uuwi siya sa kanilang townhouse. Kung siya ay nangungulila at naho-homesick, ay susulatan niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas at minsan si Merlita Gargullo na kanyang kasama sa kwarto ay mahilig magluto ng adobo at pansit na kanilang pinagsasalu-saluhan. 'Saluhan.
Noong July 13, 1966, Miyerkules, 2 buwan pagkatapos makarating ni Corazon sa Estados Unidos, ang araw na ito ay parang normal lamang. Pagkatapos ng kanyang shift sa ospital ay sumakay siya sa bus para umuwi. Nang matapos siyang maglaba ng kanyang damit, sinulatan niya ang kanyang pamilya at pagkatapos ay natulog na siya ng 10:30 ng gabi. 30 minuto pagkatapos siyang tumulog, isang lalaki na may dalang baril at hunting knife ang pumasok mula sa bintana ng townhouse na kanilang tinutuluyan. Si Corazon ay nagising sa isang katok at nang buksan niya ang pintuan ay nasa harap niya ang lalaking nakasuot ng itim at itinutok nito ang baril sa kanilang dalawa ni Merlita. Wala silang nagawa kundi ang pumasok sa kwarto kasama ang lalaki. At habang nasa kwarto ay kinuha nito ang lahat ng mahalagang gamit ng dalawa at pagkatapos ay itinali sila ng lalaki gamit ang pinunit nitong tela mula sa bedsheet. Ang 6 nilang kasama sa townhouse ay ninakawan at tinalian din ng lalaki. Ayon sa salaysay ni Corazon, ang lalaki ay lango sa alak, kaya silang tatlo ni Merlita at Valentina ay gumawa ng paraan para unti-unti nilang tanggalin ang mga tali sa kanila. Silang tatlo ay nagtago sa kanilang closet habang naririnig nila ang mga iyak ng iba nilang mga kasamahan. Sa background ay naririnig nila ang lalaki ay sinasabi nito na kailangan niya ng pera dahil gusto nitong pumunta sa New Orleans. Sina Corazon, Merlita at Valentina ay kalaunang sinundo ng isa sa mga nurse at kinumbinsi sila nito na lumabas dahil di umano ay hindi sila sasaktan ng lalaki. Pero nang makasama na nila ang ibang mga nurses, ay isa-isa silang kinuha ng lalaki at dinala sa iba't ibang parte ng bahay at doon ay isa-isa silang pinagsasaksak o kaya naman ay pinagsasakal. Sina Valentina at Merlita ay hindi mapalad dahil pinagsasaksak sila. Pero si Corazon ay nagawang makapagtago sa ilalim ng isang bunk bed habang ang lalaki ay nasa ibang kwarto. Nagpalipat-lipat si Corazon mula sa isang kwarto hanggang sa kabilang kwarto habang pinapatay ng lalaki ang kanyang mga kaibigan. Ilang oras ang lumipas at dahil sa kalasingan, ang lalaki ay hindi na napansin ang bilang ng mga babae na kanyang pinatay at umalis na ito ng mag-3 ng madaling araw. Dahil sa kanyang nasaksihan at takot, naghintay si Corazon sa kanyang pinagtataguan para masigurado na hindi na babalik ang lalaki hanggang 6 ng umaga. Mula sa kanyang pinagtataguan, gumapang siya papunta sa bintana at sa loob ng halos 5 minuto ay sumigaw siya para humingi ng tulong. Nang walang mga tao na tumutugon sa kanya, lumakad pa siya hanggang makakita siya ng isang lalaki na naglalakad kasama ang kanyang aso. Agad itong tumulong sa kanya at tumawag ng mga kapulisan. Agad rumisponde ang mga otoridad at ibinigay ni Corazon ang detalyadong nangyari sa loob ng kanilang townhouse. 2 araw pagkatapos ng massacre, ang lalaki ay na-admit sa Cook County Health Hospital dahil naglaslas ito ng kanyang pulso dahil gusto nito magpakamatay pero nagbago ang kanyang isip. Ang kanyang tattoo na nakalagay na Born to Raise Hell ang naging dahilan kung bakit siya nadakip. Ang doktor na si Dr. Leroy Smith na tumingin sa kanya ay napakinggan sa TV ang nangyari sa townhouse at ang TV announcer ay inilarawan ang suspect. Pagkakita niya ng tattoo sa lalaki ay agad niyang inalertuhan ang mga kapulisan na agad namang dumating sa kalagitnaan ng surgery ng lalaki. Binantayan nila ito habang nag-undergo ng surgery upang siguraduhin na hindi ito makakatakas. Nang matapos ang surgery, habang nasa recovery room ang lalaki, ay pumunta si Corazon sa ospital at positibo niya itong kinilala bilang salarin sa nangyaring massacre. Ang suspect ay kinilalang si Richard Benjamin Speck. Ipinanganak siya noong December 6, 1941 sa Kirkwood, Illinois. Siya ay malapit sa kanyang ama na pumanaw naman noong 1947. Pero pagkalipas ng 3 taon noong 1950, ang kanyang ina ay muling nag-asawa ng isang traveling insurance salesman. Ang kanyang stepfather ay hindi lamang lasinggero pero malimit siya nitong saktan. Bukod sa mapang-abuso nitong ugali ay marami din itong mga criminal records.
Bukod sa wala siyang magandang father figure na pwede niya maging ehemplo, ay wala din siyang permanenteng bahay. Siya ay nagpalipat-lipat ng tirahan at lagi siyang tumatanggi na isuot ang kanyang reading glasses na naging epekto ng kanyang mga mabababang grado sa eskwelahan. Nang siya ay 12 taong gulang, natuto siyang uminom ng alak. Ang kanyang unang criminal record ay noong nahuli siya at sinampahan ng kasong trespassing at paulit-ulit din ang kanyang mga misdemeanor charges noong siya ay 13 taong gulang. Noong 1962 ay nakulong siya ng 22 araw dahil nasangkot siya sa isang away. Nang siya ay nakakulong, ang kanyang 15 taong gulang na asawa ay nanganak ng isang sanggol na babae. Pero kahit siya ay naging ama na, ay hindi dito natapos ang kanyang magulong buhay. Noong March 1966, ang 25 taong gulang na si Richard ay nakipaghiwalay at nag-file ng divorce sa kanyang asawa. Pagkatapos nito ay lalong lumala ang kanyang mga ginagawa. Ang kanyang mga simpleng misdemeanor charges ay naging burglary at assault. Ayon sa interview sa kanya, nang malaman niyang ikinasal agad ang kanyang dating asawa 2 araw pagkatapos ma-finalize ang kanilang divorce, ay lalo siyang nagalit sa mga babae. Sa galit niya ay ginahasa niya ang 45 taong gulang na babae na taga Monmouth, Illinois, at pinatay din niya ang isang babaeng nagtatrabaho sa bar. Noong April 1966, tinulungan siya ng kanyang babaeng kapatid na si Martha Thornton at bayaw nitong si Jean na dating US Navy na makakuha ng trabaho bilang apprentice seaman sa US Coast Guard. Pero hindi siya nagtagal sa kanyang trabaho dahil ng appendicitis. Inilipad siya pabalik ng ospital sa Michigan para sa emergency operasyon. Pagkatapos nito ay nanatili siya sa bahay ng kanyang kapatid na si Martha. Nang makarecover, bumalik siya sa kanyang trabaho pero tinanggal din siya dahil nakapag-away ito sa isang officer nang siya ay malasing. Sa mga sumunod na araw, siya ay nanatili sa Chicago. Pagkatapos ay bumiyahe siya gamit ang train patungong Houghton, Michigan upang bisitahin ang nurse na si Judy na nakilala niya sa ospital kung saan siya inoperahan. Ang nurse ay binigyan siya ng $80 upang makatulong sa kanya sa paghahanap ng trabaho. Bumalik si Richard sa bahay ng kanyang kapatid at noong June 30, sinamahan siya ni Jean sa National Maritime Union Hiring Hall sa Jeffrey Manor South Deering, Chicago upang makapag-file siya ng mga papeles para makakuha ng seaman's card. Ang building na ito ay may layo lamang na 150 feet mula sa 2 palapag na townhouse na tinutuluyan ni Corazon. Noong Biyernes, July 8, 1966, inihatid siya ng kanyang bayaw na si Jean sa hiring hall ng NMU upang kunin ang kanyang seaman's card at balak din niya mag-apply sa isang pwesto sa isang cargo ship na papuntang Vietnam. Pero nadismaya siya dahil ang kinuha ng mga ito ay ang seaman na mas may experience sa kanya. Kahit dismayado ay bumalik siya sa bahay ng kanyang kapatid na si Martha. Ang kanilang orihinal na napag-usapan ay pwede lamang manatili si Richard sa kanilang bahay hanggang Linggo. Noong July 11, katulad ng kanilang pinag-usapan, nag-empake na si Richard ng kanyang mga gamit at siya ay inihatid ng kanyang bayaw sa NMU Hall para mag-abang ng barko na nangangailangan ng crew. Natapos ang araw nang wala siyang nakitang anumang bakanting posisyon, kaya siya ay tumulog sa isang abandonadong bahay na malapit sa hiring hall. Kinaumagahan, pumunta ulit siya sa NMU pero nagalit siya dahil wala pa rin siyang nakuhang trabaho. Ayon sa kanyang kapatid na si Martha, nakausap niya ito ng 30 minuto sa loob ng kotse dahil binisita nila ito ng alas 9 ng umaga sa NMU Hall. Pagkatapos ng kanilang usapan, binigyan ni Martha si Richard ng $25 at ito ang ginamit niya para makapag-check-in sa Shipyard Inn. Nang meron na siyang matutuluyan, ay ginugol ni Richard ang kanyang mga natitirang oras sa pag-inom ng alak sa malapit na bar. Dito niya tinutukan ng kutsilyo ang isang customer doon na si Ellie Mae Hooper. Nang matapos silang uminom, dinala ito ni Richard sa kwarto niya sa Shipyard Inn at doon niya ito ginahasa at ninakaw nito ang baril ng matandang babae.
Ang lasing na si Richard ay umalis ng kanyang kwarto at sa pagkakataon na ito ay nagsuot siya ng itim na damit. Armado siya ng isang switchblade at baril na kanyang ninakaw. Nang siya ay matapos makapaghapunan sa Case Pilot House, nagtungo ulit siya bandang alas 10 ng gabi sa bar at uminom ulit siya ng alak. Alas 11 ng gabi ay pinasok niya ang townhouse ni Corazon gamit ang kutsilyo. Ayon sa pag-amin ni Richard, siya ay lulong sa droga at alak. Di umano ay ang orihinal niyang plano ay magnakaw lamang. Katulad ng salaysay ni Corazon, dinala niya isa-isa ang mga babae sa iba't ibang lugar sa loob ng townhouse at pagkatapos ay pinagsasaksak at sinakal niya ang mga ito hanggang mamatay. Ang kanyang huling biktima ay si Gloria Davy na bago niya patayin ay ginahasa niya muna. Sa pangakong patas na paglilitis, nagdalaga ang felony court judge na si Herbert Pashen ng isang panel ng 3 doktor mula sa kampo ni Richard at pumili naman ang prosekusyon ng 5 psychiatrist at isang general surgeon upang tumingin dito para malaman kung nasa tama ba itong katinuan. Base sa resulta ng kanilang evaluation, si Richard ay merong obsessive-compulsive personality. Idinagdag nila na ang tingin nito sa mga babae ay berhen at mga santo, pero pag nakadama ito ng anumang pagtataksil mula sa kanila, ay dito na nabubuo ang kanyang galit. Na-diagnose din siya ng organic brain syndrome dahil sa cerebral injuries niya noong siya ay bata pa lamang. Nagkasundo ang mga doktor at espesyalista ng bawat kampo na nasa tamang katinoan nito nang nag-undergo siya ng psychiatric evaluation. Pero noong gabi na nangyari ang krimen, si Richard ay wala sa tamang katinoan dahil sa pinaghalong alak, droga at sa kanyang gamot na iniinom para sa kanyang organic brain syndrome. Nagsimula ang paglilitis noong April 3, 1967 sa Peoria, Illinois, 3 oras ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa korte ay positibong kinilala ni Richard ang nag-iisang survivor na si Corazon Amurao at positibo din naman na kinilala ni Corazon na si Richard ang lalaking pumatay sa kanyang mga kapwa estudyante. Tumayo si Corazon mula sa kanyang upuan sa witness stand, dumiretso sa harap ni Richard at gamit ang kanyang daliri na halos mahawakan na ang mukha nito, ay sinabi niya na ito ang lalaki. Bukod sa salaysay ni Corazon, nakita din ang fingerprint ni Richard sa loob ng townhouse na nagpapatunay na ito ay nasa lugar ng krimen. Noong April 15, pagkatapos ng 49 na minutong deliberasyon, hinatulang guilty ng mga jury si Richard at noong June 5, ibinaba ni Judge Herbert Pashen na siya ay hahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Nag-appeal ang kampo ni Richard sa Supreme Court pero ang death sentence ay pinabura nila noong November 22, 1968. Pero ang pagbitay sa kanya ay hindi natuloy dahil noong June 1972, binaligtad ng Supreme Court ang kanilang desisyon dahil napatunayan na ang nangyaring paglilitis ay hindi naging patas pagdating sa pagpili ng mga jury at ito ay naging unconstitutional. Noong November 1972, si Judge Richard Fitzgerald ay sinintensyahan ulit si Richard na makulong ng 400 hanggang 1,200 years. Ilang beses din na na-deny ang kanyang pag-a-apply ng parol noong 1976, 1977, 1978, 1981, 1984, 1987 at 1990. Noong December 5, 1991, dinala si Richard sa Silver Cross Hospital sa Joliet, Illinois pagkatapos nitong magreklamo ng pananakit ng kanyang dibdib. Pero hindi na siya nagamot dahil siya ay diniklarang wala ng buhay noong araw ding yun. Ayon sa coroner, ang puso ni Richard ay namaga, nagbara ang mga arteries nito at nagkaroon din siya ng emphysema na nagpahirap ng kanyang paghinga. Si Martha na kapatid niya ay natakot na baka lapastanganin ang libingan nito. Kaya ipinakremate niya ang labi ni Richard at ikinalat niya ang abo nito sa lihim na lokasyon sa lugar ng Joliet, Illinois. Si Corazon ay tumanggi magpa-interview hanggang nabubuhay pa si Richard.
Nagpa-interview lamang siya noong 1991 nang ito ay pumanaw na. Tumanggi din siya na gawa ng pelikula o kaya libro ang nangyari sa kanya o sa kanyang mga kasamahan. Bumalik siya sa Maynila at nagtrabaho bilang nurse sa Far Eastern University Hospital at habang counselor siya sa kanyang bayan sa San Luis, Batangas. Pinakasalan niya si Alberto Atienza na isang abogado at real estate broker noong 1969. Nagkaroon sila ng 2 anak at 6 na mga apo. Ang isa sa kanyang mga anak ay naging nurse din. Kalaunan, silang mag-anak ay bumalik sa Estados Unidos at nanirahan sa isang tahimik na lugar sa Washington, D.C. Doon sila nanirahan hanggang siya ay magretiro bilang isang nurse sa Georgetown University Hospital. Interviews over the No. 25 years? Never. This is my first time to come out. Yeah. Why? Why did you decide now? Well, because I said he's dead already. He will not be able to get out. He will not be able to come looking for me anymore. Please welcome Jack Walinda, Jim Concannon, Ronaldo Cozy, and Jim Georgialis. Thank you very much. Jim Georgialis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.